that's you. Oh, this is Chester. Mga kaibigan, kahapon po, ay teka muna si Natalie, baka mag-alboroto. Hindi siya napakilala. At ito naman si Natalie. Ay, Natalie. Ayan, di ba? Napaka-sweet. Inaanak ko to eh. Inaanak mo ba yan? Oo nga. Mga kaibigan, kahapon po ay Pet Remembrance Day. Araw ng paggunita at pag-alaala sa ating mga alaga, lalo na yung mga namayapa na. Pero kasabay ng pagdiriwang na ating pagmamahal at pagtangkilik sa kanila, mahalaga rin pag-usapan ang kalagayan ng mga hayop na patuloy na inaabuso at napapabayaan. Tinanong namin ng ilang mga grupo, bakit hanggang ngayon may kalupitan pa rin sa Pilipinas laban sa mga hayop? Stems from, ganun lang tingin sa kanila. For example, sa mga aso, bantay lang sila. Or sa mga iba parang lower lang, parang property lang sila. Yun yung tingin nila sa mga hayop. Parang iniisip nila na wala lang silang nararamdaman ganun. Mga tao kasi sa tingin nila sa mga alaga nila ay pag-aari lang nila yon. And yung mga batas kasi sa Pilipinas na hindi na ipapatupad ng maayos, kaya patuloy pa rin yung animal abuse dito sa ating bansa. So, kahapon nga po ay Pet Remembrance Day, no? Pero yung kasabay po ng pagdiriwang, mahalaga rin pag-usapan ang kanilang kalagayan. I've long been working with Attorney Heidi Marquez Kagiwayan ng Animal Kingdom Foundation. Okay, yan ay sa Tarlac, right, Yes, Heidi? Kay. Oo. So, I don't know where to start dahil sobrang laki ng problema. Totoo. Okay, so on the question, tama ba sila? Bakit hanggang ngayon sa Pilipinas, may mga batas na naman? Bakit ganyan pa rin ang tingin natin sa mga hayop? Napaka-complicated po ng sagot din yan dahil napakalawak din ng kasagutan dahil napakaraming factors. Siguro isa-isahin natin yung mga talagang prevalent, no? Kung bakit. Siguro unang-una nating tingnan dyan yung education, no? At saka yung consciousness natin na kahit ba sila ay hayop at alam natin ang animal welfare or tumataas ang antas ng animal welfare, naiintindihan ba natin na sila ay may buhay at nakakaramdam ng sakit? So that's really basic, no? At pangatlo yung kultura natin. No, kasi kahit na tayo ay malapit sa hayop, aso at pusa yan. Pero paano naman yung farm animals? Paano naman yung other animals? Merong disconnect din dyan, no? Oo. Yung implementation, enforcement, no? Meron din tayong mga disconnect dyan kasi kulang din tayo dyan. So, ang dami-dami po talagang factors, and of course, social media can again be another factor for raising why animal cruelty could be tumataas at lumalaganap pa rin. Mabuti nga ngayon, hindi na uso yung parati ka nakakakita ng pusa sa kalye na sinagasaan. Totoo. I think maybe because we've been desensitized about sightings like that. Oo, no? Well, may factor yung desensitization na tinatawag natin, pero makikita mo rin, mapapansin mo rin, nababawasan na rin, Yes, oo. ang mga stray cats, animals, kasi nga yung consciousness natin. But, malaking factor yung desensitization dahil nakikita natin palagi yan, social media, sa mga kalye, nasasanay yung mga tao. Siguro dapat din pag-aralan natin, paano ba natin mabe-break yan at magkaroon talaga ng true consciousness on animal welfare at saka compassion. Pero malaki na yung difference, Willard, di ba? I mean, talking about social media, ang dami na ngayong lumalabas sa social media kung paano dapat tratuhin ang mga hayop. Mas may awareness na yung mga tao at saka hindi na basta-basta halimbawa nakakapagpalayas ang isang halimbawa commercial establishment ng mga alagang pusa or aso. Sila pa nga mismo yung naglalagay ng pagkain para sa kanila. Right. Kumbaga, hindi na pwedeng basta-basta rin sila tinatapon. Yes, More tama. so in some countries than others. For example, Turkey, nanggaling ako doon. Ay, grabe sila doon sa mga aso't pusa nila. Una, ang gaganda. Nakakalat lang sa kalye at yung mga kotse talaga ang hihinto kung saan nila gustong tumawid. Oo, nandun lang sila sa mga island, sa gitna ng avenue, ng yung mga malalaking kalye, maraming mga station ng pagkain, at saka feed them.
Oo, maraming ganyan. So, medyo malayo pa tayo doon. Ano ang pinaka-prevalent na violation ngayon, Attorney Heidi? Pinaka-prevalent ngayon ay yung tinatawag nating neglect. No, bakit siya prevalent? Kasi na hindi pa rin conscious ang tao na kailangan bigyan mo siya ng tamang pagkain, na dapat hindi mo siya itatali ng 24 hours a day na maliit ang cage niya, na dapat pinapadala mo siya sa veterinaryo pag ito ay may sakit. Yan pa rin po talaga ang napakalaki. At makikita natin yan sa mga kalye, no? Gilid ng bahay, nakatali sa bahay, nakakulong sa tabi ng kalye. So I think yun talaga yung isa pa rin na pinaka mataas na antas ng klase ng cruelty or maltreatment. Pero, okay, go. Meron go. pa bang mga city pound, Attorney Heidi? Oh yes, meron po yan. Kasi mandato po yan na under the anti-rabies law ang pagkakaroon ng city Oo. pounds. Kumusta ang kanilang mandato? Nagagampanan pa ba nila ang trabaho nila in terms of Medyo masigasig resources? po sila. Masigasig ang ating mga pounds na mag-impound. Which of course sa atin po sa mga animal welfare advocate, hindi po natin type yan. Kasi pag minsan kahit na healthy, ini-impound. Pag minsan kahit na o nandyan sa tapat ng bahay mo na i-impound. So I think there's also some issue there na kailangan nating tingnan. Dapat ba talaga nating i-impound porket nandyan lang sa tabi ng bahay mo or nasa tapat ng bahay mo? So hindi basta-basta pala ang Dapat po pag-impound. opo, dapat po. Ang problema po kasi ngayon, pag nag-impound po ang ating mga LGUs, makita lang sa kalye, huli. Meron nga akong may kwento nga na hinahanap ng isang kakilala ko yung kanyang 10-year-old Wow. na aso, biglang nawala. Nakita daw sa City Pound, pero isang araw pa lang, kinatay na. Patay. Pinatay na siya. Oo. So, I mean, this is against the law, right? Yes, because sa totoo lang, there's a period of time. No? Yes. Dapat i-allow yung owner na i-redeem or kubrahin yung kanyang alaga. At syempre magbayad Lalo ng na fine. kung may collar. Correct. Oo. Oo. Yun na nga sinasabi natin, kung obviously owned, obviously healthy, bakit mo i-impound? Okay, so may mga batas naman tayo laban sa animal cruelty. Pagkatay, mga slaughterhouse, bawal na yan. Bawal nang kumain ng aso, pusa, yung nagmamaltrato, etc. So, Republic Act number 8485, bakit hindi siya na-enforce ng lahat? Unang-una po kasi para sa akin po, hindi lamang kasi yung penalty, yung batas. When looking at the entire laws ng ating animal welfare, meron tayong systemic na problem. Unang-una po yung ating framework kulang. Kulang tayo dyan. At syempre yung implementation. At saka, kumbaga dapat holistic yan eh. Ngayon po hindi po kasi ganun. And of course, ang animal welfare po kasi lagak po yan sa Bureau of Animal Industry with due respect to the BAI. Kailangan po tayo magkaroon ng dedicated agency na yun lamang ang titingnan nila. Hindi po siya dapat nasa Bureau of Animal Industry kung saan ang focus ay food production and food security. Ayun, walang nakatutok na ahensya. Diba? Para sa kapakanan ng mga alagang hayop. Correct. Oo, kasi naalala ko, yung may mga shelter din kasi, hindi ba, Attorney Heidi, na nadiskubre natin. Correct, natatandaan mo yan, Yes, oo, na gumagamit lang ng mga kawawang mga litrato ng mga aso-pusa para sila ay makakubra ng donasyon online. Okay. Nung pinuntahan namin yung shelter, hindi naman, wala nga doon yung may-ari nasa Japan. At saka yung kondisyon ng mga hayop, wala sa tama, ang daming may sakit, etc. So, nang ireklamo namin, kailangan sa BAI, Bureau of Animal Industry. May nangyari ba? Wala. Sinomon nga yung may-ari, hindi nagpakita Oo. Pagka ganyan ba, may accreditation, attorney? Kailangan meron? Yes po. Lahat po ng animal facilities, shelter, and even pounds, they're required to be registered with the Bureau of Animal Industry. And even in the slaughter of dogs, sabi mo euthanasia,
hindi naman ganun ang nangyayari. Hanggang ngayon ba, uso pa rin yung pinauusukan nila para hindi makahinga ang dog? Medyo tinigil na po talaga Ay, yan. salamat Natigil naman. na po talaga yan. Kasi Oo. talagang maigting ang kampanya po natin laban dyan sa tinatawag nating tambucho gasing. No? Oo. So tigil na rin po yan. At sana po, pati yung tinatawag po nating dog meat trading, no? Bumababa na rin ang antas niyan dahil na rin po sa talaga namang pukpukan ng ating kampanya Aktibo dyan. yung, pero marami bang aktibo tulad ng Animal Kingdom sa pag-raid ng mga slaughterhouse? Mostly kami po talaga yan. Kasi meron po tayong ipinalabas. Kasama po natin ang DILG, ang PNP, at ang BAI. No? Yung po tinatawag nating National Plan of Action to Eliminate the Dog Meat Trade. So meron pong polisiya yan. At yun po talaga ang ating pinapatupad, no? At talagang ipinupush. At ngayon po meron po kaming kampanya ngayon. Lahat ng LGU na may dog meat trade presence, kailangan pong mag-publish sila ng commitment. At babantayan natin yung commitment na yan para bantayan din nila ang kanilang LGU, barangay, kung tuloy-tuloy pa rin po itong mga illegal activities ito. Kasi hindi lang namin trabaho yan, ha. Dapat si LGU talaga ang trumabaho niya. Oo, barangay, pulis at LGU. So, kapag meron kayong nadidiscovery, sabihin nyo sa amin. Kumuha na kayo ng video horizontal para ma-air namin at Ay, mapahiya sige. naman itong mga LGU na pabaya. Totoo po Hindi yan. ba? Totoo po yan. Kamakailan, nagkaroon po ng report si Hannah T. sa Bureau of Corrections. Dahil may nagsumbong na isang inmate na lumaya na grabe doon sa loob. Hinuhuli nila yung mga pusa at nilulublob nila ng buhay sa kumukulong tubig. At ito ay binebenta. No, sa mga, ewan ko, kinakain din nila pero binebenta rin nila. Ano na ang nangyari sa kasong yun sa Bureau of Corrections? Hindi po kasi siya talaga na-prove, no? Dahil unang-una, medyo may katagalan na. So wala na rin po doon yung mga nabanggit na mga inmates, hindi naman ma-identify yung mga inmates, yung mga warden, ano, wala po talagang identity. But they did an investigation at sabi nga po nila, we will make sure that this is not gonna happen if it indeed it happened, no? At simula po nung mga panahon na yon, maigting pa rin naman po ang kanilang pagpapakain ng mga aso at mga pusa, no? At nakipag-ugnayan din kami sa LGU ng Muntinlupa para sabi ko, tulungan natin sila. Kung kailangan tayong magpakapon at magbigay ng mga bakuna, gawin po natin. At kinuha pa nga po namin yung mga ibang pusa at nasa rescue center na po ngayon. Gano'n. Napakapon at saka nabakunahan na. Yes. Ayun. Yun. Kaya Para sa medyo mga- mahirap po ang Bureau of Correction na facility kasi talagang hindi dapat sila nandun. Para sa mga sumusubaybay sa atin, Attorney Heidi, kung may mga nakita po silang mga hayop na minamaltrato, ano ho ang dapat unang gawin at kanino sila dapat lumapit? Ano ang mga ebidensyang kailangan? Unang-una pong gawin talaga, pag nakita nila, document kaagad po yan, photo, video, at i-report po kaagad yan. Sinasabi natin sa barangay kasi yung barangay ang pinakamalapit. But we would encourage them to report the matter to the police kasi si police po talaga ang may jurisdiction dyan. At pag nag-report po, kailangan dokumentado dyan. May ebidensya tayo, may mga witnesses at kailangan po talagang actively mag-participate po sila sa pag-prepare ng complaint. Naiintindihan po natin, medyo natatakot. Pag mga ganyan pong pagkakataon, mag-report po sila sa amin, sa Animal Kingdom Foundation, sa amin pong Facebook, sa amin pong website, no? At pwede po namin silang tulungan. Nagbibigay po kami ng mga free legal assistance sa mga complaints po na gustong magsulong po ng mga ganito. So, meron ba talaga nakukulong? Marami, Marami. grabe. Wow. Oo, madami. Totoo, Yes. yung mga kumakata, yung mga nagmamagrato. Yes, marami. Sa amin lang siguro ngayon, baka nga meron na kami mga 400 plus na na-convict. Yung, kasi ang penalty kasi ng animal welfare ay kulong o multa. Karamihan multa, pero that's still criminal conviction, no? Pero may mga kulong din naman na nako-convict. Like natatandaan mo kay yung insidente ng puppy na hinagis sa taas ng
overpass dito sa Quezon City, magkatapat na mall, no? Na-convict yun, no? Na-convict yun. Security guard ba yung may... Yan yung sangkot? security guard na yan. So medyo recently lang nakakuha tayo ng conviction dyan at bukod po dun sa penalty na kulong, nagbayad din siya ng danyos dun sa mga bata na may-ari ng puppy. So ano ang dapat gawin ng mga LGUs para hindi puro impounding ang sagot sa stray animals? Siguro po kailangan talaga nating paigtingin yung stray population control, yung kapon. Yun pong tinatawag po nating education sa barangay, no? Kailangan din po nating paigtingin 'yan at sa eskwelahan. So kailangan po talagang sama-sama, no? Hindi po kasi pwedeng demanda lang ng demanda, kailangan po maapulan natin at the onset kung ano po yung source ng mga ganitong sitwasyon, which is usually the family and the barangay. Kaya kailangan po magsimula talaga sa pamilya, education, and then sa barangay. Naku, Magkaroon kung sa po tayo akin lang, dapat grade school pa lang tinuturuan na yung mga Yes. bata magmahal ng mga hayop, ano? So, at hindi lang yung mga ganitong may breed, kung hindi kahit yung mga aspin sa kalye Yes. at mga puspin. Dance tayo, girl. Okay, tapos, para sa akin, dapat bawat barangay may shelter. No-kill shelter. Yes. So that way, in every barangay, meron silang nakokontrol ang population, lahat makakapon, lahat mababakunahan, di bababa ng bababa yung populasyon. Alam mo, Kay, maganda yan, ano? Ang nangyayari ngayon, imbes na shelter, barangay pound ang ginagawa nila. Alam mo naman ng barangay, hindi lahat ng barangay may resources. So, hindi napapakain, hindi na naman proper yung cages nila, hindi nalilinisan. So, nagkakaroon na naman ng problema. So, sabi natin, paano ba talaga magkakaroon ng true solution? Siguro sa isang barangay, kung meron silang shelter, even the community, no, dapat magkaroon ng local group within the barangay na sila tutulong, mag-asikaso, Alam mo, totoo yan. mag-volunteer. Kasi hindi lang naman role ng isang agency yan or isang grupo Oo, palagi ko. Maganda rin i-highlight sa info awareness campaign, Corina, Atty. Heidi, yung meron pala talagang karampatang parusa yung maltreatment ng mga animals, ano? Gaya nung nabanggit Atty. Heidi, yung security guard na nagmaltrato nung aso, puppy, doon dito lang sa QC ay na-convict na at may fine pa. Hindi lang yun. Naalala mo yung binasa ni Pinky, si Pinky galit na galit. si Police. Pinky Webb. Yung, K9 trainer. Yes. yeah. Remember the K9 trainer na pinagsisipaban niya yung mga na ano rin yun, nasuspindi yata yung trainer na yun, ang K9. Magandang i-remind, no, na talaga may parusa. Meron talagang parusa. Ayan, yan yung K9 driver, Yan. Tinan mo yung Matindi rin ginagawa yan. niya doon sa dog niya. Naku, nakakainis. Kita mo? Parang yung sinasakal, Yang ganyan po, yan ang dapat sakalin. Yang mga ganyang klaseng mga tao. So, kung meron po walang ring hotline? Hotline? Ang hotline po natin ay 0939-914-2403. At syempre, ang amin pong email is akfanimalrescue@gmail.com. Diyan, nakaka-receive po kami lahat dyan ng inyong mga complaints, no? Sa Messenger, sa Facebook. Pakiulit ang telephone number, ma'am. 0939-914-2403 po ang ating hotline. At kung meron po kayong mga reklamo ukol po sa mga animal cruelty, maltreatment, neglect, i-text nyo lang po kami. Meron po kaming dedicated investigation team, no, na tumitingin dyan. At yan po, sa totoo lang, Kay, no, itong nakaraang buwan lamang, 84 cases kaagad ang aming iniimbestigahan at parang from that, parang 50 cases na yata yung aming na-file. Wow. Yung mga restaurant na naghahain pa rin ng Azucena? Meron, pero hindi masyado dito sa Manila na nasa probinsya. At iniikot pa rin po natin yan talaga. Kay Naku, kung meron po kayong alam, yan po ay isumbong po ninyo I-report. sa amin. Oo. At naku, ang dami ko pang gustong tanungin. Kulang ang oras, girl, di ba? Pero ito po, basahin naman natin ang opinyon ng ating mga manonood para malaman bakit nga ba may kalupitan pa rin sa Pilipinas laban sa mga hayop. Nang tanungin natin online, ang sabi nila,
Sabi ni Egonio Cris, dahil sa Senado lang, puro kahayupan na ang ginagawa ng ilang mambabatas. Iba naman yun. Sila nga may due process Yan ang dapat ikulong na hayop. Sila may due process, yung mga hayop sa Oo. politika. Kaya nga, bakit ganun? Tapos yung mga walang sala, eto, oh. Okay. Sabi naman ni Ben Annette Lumban, what do you expect sa tao nga malupit? Sa hayop pa kaya? Totoo. Pero hindi dapat justification yan. I know, right? So, sa slaughterhouses ba, have they learned to euthanize yung mga baka, baboy, ng Oo, tama? Oo, ang meat inspection service natin, na masigasig po talaga sila ngayon sa pag-i-implement ng humane slaughter of food animals na tinatawag Correct. Kahit natin. nasa manok eh. Okay, sabi naman ni Daniel, mag-break ang ganyang, mabe-break ang ganyang culture kung well-educated ang mga bata pa lang about it. Na ipapasa ng mga matatanda ang ugali. Gaya na nabanggit mo, dapat isama na sa curriculum. Yes. Din. Kahit lang isang araw eh. Yeah, I mean like a animal day, pet day. Bring your pets Oo, to may school ganon, day. ano? Oo. Correct. Sabi naman ni Jason Ignacio, mahina at walang pangil ang batas natin para sa mga hayop. Kaya ang daming cases pa rin ng animal cruelty. Do you agree, Attorney Heidi? Walang pangil masyado? Medyo mababa ang penalty natin, ano? Pero again, death penalty nga, meron pa rin patayan, di ba? So it's not really the penalty, it's the system, the how you will have the animal welfare law or the act wholly and holistically implemented. Implemented, maybe there should also be a penalty for LGUs Yes. who are remiss. Correct. Oo. Kasi pag-assign na lang ng city veterinarian, Naku, hindi yung mga lahat. veterinarian, hindi lahat ha. Merong mga mahuhusay at Correct. very dedicated. Correct. Pero marami rin ang pabaya at walang pakialam. Okay. Tama. Jeremy Bondat, halos lahat ng Pilipino ay may malasakit sa pusa at aso. Kaya lang kapag nasagasaan o nangahabol at nasasaktan, ang dating ay pinagmalupitan ang hayop. Sa bagay, kung minsan, wrongfully accused din naman yung iba. Maraming kasong ganyan, Kay. Correct. Yung mga oo. nasasagasaan or road accidents caused by animals. Sa Siargao na lang, kaya di ba? di ba? Gagawa Oo. tayo ng shelter sa Siargao. Okay, maraming salamat sa oras, Attorney Heidi Kagiwa. Meron pa tong part 2. Siya po ang presidente at program director ng Animal Kingdom Foundation. Manatiling nakatutok po. Magbabalik ang memo